Nanay Tere! Oh, Nanay Tere! oh, Nasaan ka ba? narito. Sino katabi mo? Yung kahoy. Yes, nandito tayo muli. Mag-uusap kami ni Nanay Tere po mga kabayan. Kasi hati ang opinion. No, hati ang opinion po mga kabayan. May iba po kasi mga kabayan na ang suggestion po nila dito kay Nanay Tere para hindi maiba ang mood ni Tatay Romy sa halimbawa kung doon babalik si Nanay Tere, ang sabi po ng iba ay paggawaan ng kubo or kwarto si Nanay Tere doon mga kabayan. Hati ang opinion. Meron naman ding iba, okay, at least si Nanay Tere ay nakauwi na sa housing, no? At wala na nagiging problema. So, titinan po natin mga kabayan. Kasi hindi ko nga po alam mga kabayan kung gusto rin na Nanay Tere bumalik doon or ayaw niya or gusto mamasyal. So, ngayon tanungin po natin si Nanay Tere kung ano talaga yung nasa puso niya, saka natin gagawin yung ating mga suggestion, no? Doon natin titinan sa sagot ni Nanay Tere. Nanay Tere! Oh, Nanay Tere! oh, Nasaan ka ba? narito. Sino katabi mo? Yung kahoy. Sino pa? Hindi ko alam, hindi ko kilala yun. Wala pala siyang katabi mga kapatid. May nagtanong kasi, gusto na malaman yung mga nagmahal sa'yo. Kasi marami nagmahal din sa'yo. Tanong nila, ayan, nanonood sila ngayon. Saglit po ha, saglit, kaway. Hi. Saglit po ha, itanong ko ni Nanay Tere kasi nag-aantes na mga kabayan. Dapat paalis na kami pero bigla nag-message na itanong muna ni Nanay Tere kung anong gusto niya. Ngayon, itatanong ko sa inyo Nanay Tere, sagot ka kasi marami nanood ngayon. Nakakamera tayo ngayon. Ano ba talagang gusto mo? Gusto mong bumalik at tumira kay Tatay Romy? At least galing sa bibig ni ano. Okay, sige. At least alam na natin ngayon yung sagot ni Nanay Tere mga kabayan. Gawaan po natin ng paraan. Kasi sabi ng iba, si Nanay Tere ibukod ng kwarto. So halimbawa po Nanay Tere na ibukod ka namin ng kwarto. Okay lang sa'yo? Okay. Paggawaan ng sarili mong kwarto doon sa bahay ni Tatay Romy, okay lang. Yung sarili mo na ikaw lang ang mahihiga doon, ikaw lang ang titira doon. Okay lang. Tapos may susi ka rin. Okay ka na, Nanay Tere. Kahit may kabahong, kahit kabahong. Matagal pa mamatay ang masamang damo. And meron pa, Nanay Tere. Meron pa. Yun ang isang suggestion. Gawaan ka ng kwarto doon sa bahay ni Tatay Romy para iba ang kwarto ni Tatay Romy, iba din sa'yo. So pumayag ka na doon. Ano ba ang gusto mo? Gawan ka ng kwarto o katabi si Tatay Romy? Katabi. Yung magtatabi kayo, isang kwarto. Magkatabing kwarto, saan bang... Hindi, ibig ko sabihin, sa isang kwarto, magkatabi kayo or gawaan ka ng sarili mong kwarto? Anong gusto mo? Sarili mong kwarto o magkatabi kayo ni Tatay Romy sa pagtulog? Doon na lang siya sinasabi ni Marwin. Na ibang kwarto? Okay, sige. So, Nanay Tere, ganitong gagawin natin. Halimbawa lang naman to, di ba? Kasi pinag-uusapan natin at inaayos natin yung mga bagay-bagay na ayaw mo at ayaw din ni Tatay Romy. Siyempre, respetuhin din natin yung naramdaman ngayon ni Tatay Romy na medyo ilap sa'yo, medyo hindi kayo magkakasundo, medyo hindi kayo nagpapansinan, at medyo nagkakahiyaan kayong dalawa. Ikaw ganun din. Siyempre, nirespeto din namin yan, Nanay Tere, kung ayaw mo munang tumabi, kung ayaw mo muna magpabing, or kung ayaw mo makipag-usap ni Tatay Romy. So, naintindihan naman namin yun. Parehas naman kayong dalawa na ganun ang nararamdaman.
So, tinitinan po namin bawat anggulo, tinitinan po namin bawat sitwasyon yung dalawa kung paano, no? Kaya, dama namin hanggang ngayon ay kahit inabot ka na ng 2 araw dyan sa housing, alam namin na gustong-gusto mo pa rin bumalik doon kay Tate Romy at doon ka titira. Kasi siyempre, nag-i-enjoy ka na doon dahil nandoon si Marwin, nandoon si Bento, at nakikita mo sila. Although meron ka naman ding mga anak dyan, siyempre, number 1 doon na nagustuhan mo is yung bundok. Tahimik, tapos makatulog ka ng maayos, walang ingay, and then makapahinga ka, no? Presko, hindi mainit, hindi katulad dyan. Kasi yun ang mga gusto mo yung presko, walang tahimik, walang ingay, and everything. So, nandoon na lahat yun sa tirahan ni Tate Romy. Plus, no? Ang pinaka-importante sa lahat is, hindi mo na talaga problemahin yung pagkain doon. Kasi may pagkain na, may ulam na, no? And hindi mo na iisipin sa araw-araw kung saan ka pupunta, no? Kung anong gagawin mo. Dahil meron na May mga root crops na rin doon. Meron ka na rin doong gustong ka magtanim. Marami na rin pananim. Kumbaga, kahit pa paano, may lupain din si Tate Romy na pwede mong damuhan, pwede mong linisan, pwede mong taniman, pwede kang manguha ng kung ano-ano. O, diba? So, naintindihan namin yon. Kaya lang, sabi ko nga, Nanay Tere, mangyari siguro yon, Nanay Tere, na makabalik kayo doon na, ibig kong sabihin na titira kayo doon na matagal, pwede ka naman bisibisita muna. Bisibisita, halimbawa, bukas, pupunta ako doon. O, sama kita, Nanay Tere, punta tayo doon, mamasyal, meron lang tayong gagawin doon kay Tate Romy, pwedeng ganun. And then, pag uwi ko dito sa housing, pag uwi ko dito sa baba, syempre, isasama namin kayo, tapos ihatid kita sa housing. Pwedeng ganun muna ang sitwasyon, yung sit-up natin. No, habang hindi pa natin na solusyonan yung pinaka-main problem. Mamaya pag-usapan natin yan, yung pinaka-main problem kung bakit nagkaganito, kung bakit nagkaganyan. Yun ang natin, yun ang bigyan natin ng solusyon yan. So ngayon, Nanay Tere, kasi sabi mo talaga, kahit inabot ka na ng 2 araw dyan sa housing, pero lumabas pa rin sa bibig mo na mas gusto mo talaga tumira sa bundok. Kami, or ako, lalo na ako, Nanay Tere, gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko doon ka tumira sa bundok kasi ayaw ko nang mamblema ka sa pagtulog mo, na hindi ka makatulog na maayos. Ayaw ko mamblema na naingayan ka. Ayaw ko mamblema na na-stress ka sa mga nakakalibot sa'yo. Ayaw ko mamblema na kung ano-ano na mag-iisip ako sa'yo. Gusto ko yun. Gustong-gusto ko talaga na doon ka titira. Kailang, prangkahin na kita, Nanay Tere. Sa ngayon kasi, kahit gusto ko na dyan ka patirahin, si Tate Romy, ayaw muna. Parang, naano pa sa'yo, para bang nahihiya pa sa'yo, natatakot sa'yo, no, naiilang sa'yo, and everything. Hindi siya panatag na nandyan ka, parang hindi siya komportable na nandyan ka. Parang feeling niya sa'yo, ibang tao. Hindi asawa na bakit hindi siya komportable, bakit ayaw niya, tapos ilang na ilang, halos ayaw tumingin, halos ayaw kumibo. Yung mga ganyan ba, Nanay Tere? Bakit kaya? Ano sa tingin mo, Nanay Tere? Bakit ganyan siya? Siyempre, para siyang bago. Parang? Bago. Parang bago. O, ngayon, bakit parang bago? Parang bago sa isa't isa? Parang ganon? Siyempre, ayaw mo ng ganyan. Gusto mo ipakita sa lahat ng tao na wala kayong sanwal, wala kayong damit. Hindi naman sa ganon. Mag-usap lang. Hindi naman sa ganon, mag-usap lang. Siyempre. Pero bakit ikaw din? Bakit ano bang kasalanan mo, Tate Romy? Bakit ikaw din ilang na ilang? Bakit ikaw din ayaw mong magpatabi din? Parehas kayong dalawa Bakit ikaw din ganyan din, Tate Romy, pinapakita mo? Hindi mo kinakausap, hindi mo nilalambing. Bakit?
Ano bang kasalanan na nagawa mo sa kanya? Bakit ilang na ilang ka sa kanya? Tiyah, ilang na ilang. Alam mo yung ilang na ilang na Oh, yung bang parang ayaw kang makasalubong lang, parang nanggaganyan ka na. Tapos pag akbayan ka, parang gaganyan ka. Ilang na ilang ka. Bakit? Siyempre, Allergic, kumbaga, parang allergic ka ni Tatay Romy pag ganyan ka. Bakit? siyempre, talagang ganun ako. Simulat sa pool. Hindi Bakit noon nakapito kayong anak kung ganyan ka kailang? Oh. Ano, persahan? Ano bang may nagawa ka bang kasalanan kay Tatay Romy? Wala. Oh, wala pala. Bakit hindi mo asawa ko? asawa ko eh. Bakit hindi mo ginaganyan? Bakit ikaw, si Jose, hindi ka man ginagano? Bakit ako na naman dinadamay mo ngayon? Bakit si Jose hindi ka ginaganon? O siyempre, hindi naman kami mag-asawa. Ikaw yun ni Tatay Romy mag-asawa. Bakit? Bakit ilang na ilang ka kay Tatay Romy? Bakit? Ano bang wala? kasalanan? Wala. Sigurado ka walang kasalanan? Wala kang kasalanan na nagawa ni Tatay Romy? Wala naman. Bakit naman ako ilang kay Aaron? Oh, bakit hindi ka makatabi-tabi? Pag umupo si Tatay Romy dito ka rin. Siyempre, Pag maghawak ka ng kamay, ayaw mong humawak ng kamay. siyempre malay mo, meron nagsusubok na ano. Pagkatapos sasabihin sa'yo, ay, ganon siya. Parang akala niya, asawa niya ako. Ganon. O bakit mag-asawa naman talaga? Bakit takot na takot ka sa may makikita yung mga tao? Anong pakialam nila? Mag-asawa naman talaga kay ni Tatay Romy. Kung hinawakan ka ni Tatay Romy, okay lang. Kung inakbayan ka ni Tatay Romy, okay lang. Anong pakialam nila? Mag-asawa naman kayo at marami naman kayong anak, 2. O wala ka namang asawa, di ba? May asawa ka ba? Marami akong asawa dyan. Kaya pala. So ngayon, may kasalanan ka ni Tatay kasi marami kang asawa. Ilan ba ang naging asawa mo? Ano yan? 100? Aday, hindi nga, totoo. May asawa ka bang iba? May pangalawa ka bang asawa? Pangatlo? Wala. O wala naman pala eh. Sigurado ka, Mrs. Doris Bergonia, na wala ka naging asawa. Nag-report na ako. Mrs. Bergonia, Mrs. Doris Bergonia, tatanong ko lang sa inyo kung ikaw ba ay nagkaroon ng relasyon sa iba o si Tatay Romy lang? Wala akong maraming asawa. Itanong ko ulit sa inyo, Doris Bergonia, walang halong pagsisinungaling. Buong katapatan lamang at buong katotohanan ang isasagot nyo sa akin. Maitanong ko ulit sa inyo, Doris Bergonia, mayroon ka bang ibang naging asawa o si Tatay Romy lamang? Wala. Wala. So, bakit ano ba ang kinahihiya at kinatatakot mo ni Tatay Romy na halos ayaw mong dumikit or halos ayaw mong mahawakan sa mga kamay mo si Tatay Romy? Sagot? Wala. Siyempre, papakita mo ba sa mga tao? Papakita sa mga tao. Kailangan ba sa gabi lang kayo magyayakapan, mag-holding hands? Natural. Nung pumunta ka doon at inabutan ka ng 6 na araw, sa 5 araw, mayroon bang nangyayaring holding hands at hawakan at gapangan? Wala. Bakit hindi pa rin nangyari na inabot ka na ng 6 na araw doon? Gusto mo ba merong mangyari, mabubuntis eh? Maitanong ko rin sa inyo, Doris Bergonia, ikaw ba ay nadadatnan pa? Niririgla ka pa ba? Mabilis. Kung yan ang ano mo. Mabilis ang... Mabilis ang takbo ng lalaki. May regla ka pa ba? O, di, nagtatanong kasi ang mga taong bayan kung may regla ka pa ba o wala. Kasi sabi lang, bakit may regla si Nanay Terry? Ako nga wala ng regla. Tanong mo nga sa kanya, Lori, kung may regla ba yan o wala. O ikaw, may regla o wala? Mabilis. Kahit 100 pa, ay 500 na pong ulo, meron pa.
Mabubuntis ka pa ba daw o hindi na? Mabubuntis. May regla na? May regla pa o wala na? Meron pa. Ilang taon na daw kayo? Sino? Ikaw? 15. Narito. Hi, Nanay Terry. Ano bang gagawin natin? Sa palagay mo, Nanay Terry? Oh. Sa 15. 50. Oh. O, wala nang regla kung 50 ka na. 50 wala pa. Wala pa ako 50. Wala ka pa 50. Wala pa. Hindi ka nagsisinungaling Hindi. na wala kang, na may regla ka pa. May regla pa ako. Maglabas sana nga ako kanina ng duglo. O, so, ibig sabihin, bago ka babalik doon kay Tatay Ronnie kapag nawala na yung ano mo, regla mo, ganon? Kasi po mga kabayan, no, marami kasing nagtatanong, kaya pinapatanong dito kay Nanay Terry. Baka kasi daw, Nanay Terry, kaya naiilang ka ni Tatay Romy or nahihiya ka ni Tatay Romy kasi sa kasalanan mo or sa mga nagawa mo kasalanan na hindi mo pa maharap-harap si Tatay Romy. Kumbaga nagigilty ka pa, kumbaga hindi pa kayo nag-uusap ng masinsinan or hindi ka pa nag-sorry sa kanya. Nag-sorry ka na ba kay Tatay Romy? Ay, hindi naman sa uso sa Aita yan eh. Hindi naman uso sa Aita yan ano. Sorry. Hindi pala uso sa inyo? Ano lang, pag halimbawa may nagawang kasalanan, ano lang ang pwedeng gawin? Para matanggal yung tampo or galit, anong gagawin? Basta't ganyan lang sa mga ita kapag pumunta ka, tapos pag ganun mo magsama na kayong agad, iyan, tapos magyakapan na kayo. Wala man sorry. Okay. So, nakuha ko na ng mga kabayan. Halimbawa, ganito pala Nanay Terry sa mga aita. Halimbawa, pag nagkamali tong si Mister at saka si Mrs., pag nagkamali, bawat isa sa kanila, halimbawa lang, ay hindi na kailangan na magsabi pa ako sa iyo, "Uy, sorry, Mrs. ko, ay sorry, Mister ko." Hindi na ganon. Basta pumunta ka na lang doon, uuwi ka sa bahay, tapos magyakapan na lang, magsama na lang, ganon na lang, parang ignore na lang, parang ganon. Parang ganun na nga, yung pagdating mo. Tapos yakapan na lang kaagad. Yun na yung pinaka-sorry, hindi na magsabi, sorry ha, wala na ganon. Wala, basta't gagapain mo na kagad yung... Gagapain mo na kagad yung... Ayun, matatanggal na yun. Matatanggal na yung kanya. Galit. Ganyan talaga yung ano. Ganun talaga mga aita? Oo, ganyan. Bakit? Bakit hindi uso yung sorry? Hindi uso sa kanila kasi yung sorry sa amin kanya. Ang sinabi niya sa akin nung una, ganyan. Sa amin kanyang aita, hindi uso sa amin yung sorry. Ay, ganun pala. Ay, sabi ko, sige, dito na lang ako mag-sorry. Saan ka nag-sorry? Sa Okay. So dati, sinabi mo na pala kay Tatay Romy na sorry, ganon. Nabanggit mo na sa kanya. Kailang, ang sinagot naman sa'yo ni Tatay Romy, huwag ka na mag-sorry. Kasi hindi uso sa mga aita mag-sorry. Ang ginawa mo, bigla mo na lang siya. Tapos, yan. Yun na, natanggal na yung... Natanggal na yung galit sa katampo niya. Ay, ganun lang pala kako ang sakit mo. Sabi ko. Oh, nag-sorry ka na pala. O, ibig ko sabihin, nag-ano ka na pala. Dahil sabi mo nga, hindi uso sa aita yung sorry. Basta gapangan na lang kaagad. No? Kumbaga, iyakapin mo na lang, tabihan mo na lang, uwi ka na lang bahay. Tapos, ginawa mo na yon. Oh, bakit hindi pa rin kayo nagkasama ngayon? Sabi ni July, maliit pa noon si July. Sabi ni July, Nay, saka pupunta mo rito,
dapat ibili mo kami ng damit. Mm. Kaya hindi ako makakabili ng damit dahil pagkain muna kako ang ano. Siguraduhin. Oo, Tama. Para May pagkain. may pagkain kayo. Mm-mm. O sa ganun, sabi ko, wag muna kami na magsama ng tatay mo, pagkain muna. Mm. Para maibili ko kayong damit. Mm. Kaso, bumibili ako sana ng damit nila. Hindi ko yung aking, yung saod, hindi maiabot. Mm. Diyos ko, saka na lang, kapag binata na sila, may balbon na yung Mm. doon ko na lang sila ibibili, sabi ko. Kahit tig-isa-isa na lang kayo kako ng damit. Pero hindi na nangyari 'yon. Hindi na nangyari, hindi na kayo nagsama-sama, hindi na kayo kita-kita. Oh. Bakit ano nangyari? Bakit napunta doon? Na umabot na ng Ngayon, ilang dekada sa kakinagkita? Pumupunta naman ako ng madalang, ganyan. Madalang lang akong pumupunta doon kapag isang taon na ako dito sa bayan, 2 taon. Pag 3 na ako ng taon, doon ako pupunta doon. Every 3 years bumibisita. Oh, tapos anong ginagawa mo doon pag bumibisita ka sa kanila? Yan. Kapag nakita ako, tumatakbo siya sa pulo. Umiiwas sa'yo si Tate Romy. Sabi ko, kahit iwasan mo ako, hindi naman, kahit kung iwasan mo ako, hindi naman kita gagapangin, sabi ko sa kanya. Pag umaakyat ka noon, pag bumibisita ka tuwing 3 taon, pag nakita ka ni Tatay Romy, si Tatay Romy tumatakbo sa pulo. Pag paparating ka pa lang, nakita ka pa lang, paparating ka pa lang, tumatakbo na siya. Tapos ang iniisip mo, kahit tumakbo ka dyan, hindi naman kita gagalawin, hindi naman kita gagapangin, parang ganun. Bakit sa palagay mo, bakit tumatakbo siya? Bakit nagtatago? Ewan ko. Sabi ko sa kanya, ba't kaya umiiwas siya, sabi ko. Ba't umiiwas sa'yo? Wala ka bang ibang lalaki? Wala ka bang ibang boyfriend? Bakit umiiwas sa'yo? Siguro, sabi ko, naiisip ko, siguro, meron na siyang iba dahil matagal-tagal na rin ako sa bayan. Iyan ang iniisip mo. Akala mo na meron siyang iba kaya iniiwasan ka niya. Or ano kaya sa tingin mo kung si Tatay Ronnie ang nag-isip din na, baka ikaw meron kang naging asawa sa bayan kasi maraming tao dyan, marami kang makakausap, makakasalamuha. Baka ikaw ang meron. Kaya siya lumalayo kasi baka mamaya ikaw ang meron. Kahit pag-isipan ako ng ganyan, minsan nga nasasabi niya sa akin, siguro, sabi niya, meron ka ng asawa sa ibaba. Talagang siya na mismo nagsabi sa'yo. O anong sagot ni Tatay Romy? Kanya or sinabihan kanya, siguro ikaw may asawa ka na sa baba. Anong sinagot mo sa kanya? Ang sinabi ko sa kanya, wala ka na doon kasi na-memorize ko na ikaw hindi mo kayang buhayin yung mga anak ko dahil puro gabi ang kinakain natin. Wala tayong pagkain na kanin na nasi. Yung pagkain ba? Opo. Sabi ko sa kanya, kung di lang dumarating dito si Bayaw, wala tayong isasaing, sabi ko. Magugutom ang mga bata, parang ganon. Oh. So, ibig sabihin, sinabi mo kanina, tinanong ka ni Tatay Romy or sinabihan ka ni Tatay Romy na, baka ikaw, may asawa ka doon kasi nandoon ka sa bayan. Tapos, ang sagot mo sa kanya, kung yan ang hinala mo, wala ka nang magagawa doon. So, ibig sabihin, nagkaroon ka. Saan? Ng lalaki sa bayan. Meron nga. Meron akong... So, wala nang pakialam si Tatay Ronnie doon kasi ang ibig mong sabihin, ibig sabihin, nasabi mo na wala ka na doon, Ronnie, doon sa pagtatanong niya kasi ang ibig yung sabihin, wala ka na doon, hindi mo naman kayang buhayin ang mga anak natin, kaya pumatol na lang ako sa iba, parang ganon. Meron maliligaw sa akin. Oh. Sabi niya sa akin, ano ba kanya, in-interview niya ako, tinanong-tanong niya kung ano ang kalagayan ko sa bundok. kanya.
Oh, kung ano ang kalagayan ko doon. Opo. Tapos sinabi ko, ganito ang kalagayan namin. Mm. Wala kaming permanente ka ko ng kubo. Mhm. Kung saan-saan na lang kami, ano dyan. Pumupunta. Pumupunta. Natutulog. Sa ilog. Sa ilog. Sa ilog at saka sa ano dyan, sa kabila. Mm. Sa kabilang bundok. Mm. Naglalakad kami kahit gabi. Naglalakad kami kahit madilim na. Mm. Ang hinahanap ko sana kako kay Rome. Mm. Hindi kami naglalakad Kung sa gabi. saan-saan? Kasi ang naaalala ko dito, yung mga bata mahuhulog sa pader. Tama. Opo, tama nga naman. Delikado. Delikado. Baka mamaya mahuhulog yung mga bata doon. Kung anong mangyari. Kung baka meron silang madadapuan na matutulis na kahoy. Madisgrasya. Madidisgrasya sila. Kanino ba hahanapin ka ko yung mga bata? Mm. Siyempre sa kanya. Tama. Oo. Oh. Yan ang iniiwasan niyo po noon. Yun ang iniiwasan ko. Ngayon, kaya sabi ng maliligaw, Mm. kung ako lang sa'yo, iwanan ko na si Romy. Hindi pwede ako. Kasi baka mamaya, pagtatagain niya kako yung mga anak ko. Tama. Sa galit. Sa galit niya. Mm. Baka mamaya kako, pagtatagain niya yung anak ko, baka kako, mamamatay yung mga anak ko, Diyos ko. Tapos ikaw pa ang may kasalanan kasi Oo. siyempre ikaw nang iwan. Parang ganon. Hindi ko kako mapapatawad yung sarili ko. Sabi Tama. ko. Kung may Baka- mangyari. Kung may mangyari, baka magbibit ko. Hindi ako magbibit ki, iwain ko kako yung sarili ko Mm. sa pulo. Mm. Tapos, ano nangyari doon sa taong nanligaw sa iyo? Tapos, sige, maghihintay daw siya. Mm. Kung Anong siguro- decision mo? Kung ano ang desisyon ni kung ano ang Desisyon mo? desisyon ni Romy, nasa likod mo lang ako, sabi niya. Mm. Kung saan kayo pupunta ni Tatay Romy, doon din ako, sabi niya. Mm. Kasi sa palagay ko, sabi niya, para kanyang nababatid ko at na parang nakikita ko ng talagang dalawang mata na pinababayaan ka ni Tita Romy. Mm. Kaya bumaba kami kanya dito. Napapansin nila. Naka-helicopter sila. Yung naliligaw. Oh. Marami sila, and 500 sa Ang isang. dami. Sama. So, ngayon, Nanay Tere, ang nangyari po, Nanay Tere, ay! Ay, may piningalinta. Hala, ano to? Ano ba ito? Kung saan tayo Higad! Ay. So, ngayon, Nanay Tere, ngayon, naging sa matagal na panahon na nag-aantay yung manliligaw mo, naging kayo din. Sino? Nagkasama din kayo doon sa taong nanliligaw sa iyo. Naging asawa mo siya. Nasagot mo. Hindi pa. O hindi pa, bakit nasabi mo ni Tatay Romy na kung nagkaasawa ako doon sa baba, wala ka na doon. Kasi hindi mo naman kayang buhayan ang mga anak natin. Lagi mo lang pinapakain, gabi. So, ibig sabihin, parang umayaw ka at nag-asawa ka ng iba dahil nakitaan mo siguro yung naliligaw sa'yo na kayang buhayin yung anak mo. Kaya sinagot mo yung maliligaw at iniwan mo ngayon si Tatay Romy. So, gano'n na nangyari. Yung naliligaw sa akin, sila, bumababa lang sila dyan. Sa sila, Mindanao. So, nagkasama kayo. Ilang taon kayo doon magkasama? Sino? Yung doon sa nanliligaw sa inyo, ilang taon kayo nagkasama? Inabot ka ng 5 taon, 10 taon? Ako doon? 15. 15 na taon? 15 na taon na nagsama kayo doon sa manliligaw mo? Hindi ka magsama doon. Yung Hindi mo sinagot yung manliligaw mo? Hindi. Hindi? Hindi. So, hindi ka nagkaroon ng
ibang lalaki. O si Tatay Romy hindi rin nagkaroon ng ibang babae. Sabi kasi na nanay, sabi kasi ni ikaw, sinasabihan mo si Tatay Romy na si Tatay Romy baka may ibang asawa, ibang babae. Pero si Tatay Romy nagsasabi din sa akin na ikaw ay meron ding, si Tatay Romy nagsasabi din sa akin na ikaw may ibang asawa. Sino? Ikaw. Sinabi niya sa akin, Wala man. taga dito daw. At Sino? kilala daw niya. Hindi man taga rito yun. Hindi taga rito. Hindi man taga rito yun. Yung naging asawa mo, hindi taga rito? Hindi ko pa man napangasawa yun. Hindi ko pa man sinagot. Asawa ko na siya. Hindi taga rito. Ha? Hindi taga rito yung naliligaw. Hindi. Sabi kasi niya, si Nanay Terry mo, mayroon dyan. Wala man dyan. Wala. Wala pa. Wala man dyan. Sabi niya sa akin, kapag si Romy, kapag nabalita nilang meron siyang asawa, bababa uli siya dito doon sa namin. Bababa daw siya uli doon sa pinagtrabahuan, doon sa gubat namin. Pero Nanay Terry, last na tanong, wala kang kasalanan na nagawa ni Tatay Romy. Wala. Hindi ka nag-asawa ulit. Wala kang asawa sa baba na sinasabi mo na nandito ka na sa baba nakatira ng ilang dekada. Wala man. Wala man. Talagang ang asawa mo ay si Tatay Romy lang. Wala nang iba. Hindi ka rin nagkaroon ng anak sa iba. So ayun mo mga kabayan. So natanong na natin si Nanay Terry and everything, lahat-lahat na. So at least nasabi din natin ni Nanay Terry yung sinasabi ni Tatay Romy at sinasabi din ni Nanay Terry kung ano yung mga niya doon kay Tatay Romy. So titinan natin yung mga anggulo mga kabayan. So hanggang dito na lang po muna ang ating pag-uusap mga kabayan. Abangan nyo po dahil marami pang mangyayari. At maraming salamat pa rin po sa inyong panonood without skipping ads. Please like and share po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong mga suggestions, sa inyong mga komento na talagang nandyan kayo lahat and everything, lahat na. So ibig sabihin may care kayo. Sabi ko nga lahat ng mga suggestion mga kabayan na ikaganda ng ating or ikakabubuti ng ating channel, why not ina-apply po natin at pasasalamatan natin. Kaya lang kung hindi man natin magawa agad-agad yung mga kabayan, syempre ay unti-unting gagawin po natin yan. Kaya maraming salamat po and mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye tayo, Nay. Bye! We love you! Mwah! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.